Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Alam mo ba na pwedeng iwasan ang hiwalayan o diborsyo ng mag-asawa kung merong magandang komunikasyon? Sa Ebanghelyo ngayon, makita natin na gustong siluhin ng mga Pariseo si Jesus, kaya tinanong kung ang paghihiwalay ng mag-asawa ay naayon sa kautusan ng Diyos. At sinabi ni Jesus, sa katigasan ng ulo ng mga tao ay pinayagan ni Moises na magkaroon ng hiwalayan. At ang totoo ay una pa lang, ang pinagsama ng Diyos ay magiging isa na lang at hindi dapat pinaghihiwalay ng tao. Kaya nga, sa mag-asawa, kung merong mga hidwaan, ay kailangang ang resolusyon nito, para mas masalba ang relasyon, ay kailangang mayroong magandang tapat at bukas na komunikasyon o pag-uusap. Hindi yung naghahanapan ng mali, hindi yung naghahanapan ng sisisihin, gumagawa ng bitag para lang masira ang relasyon. Kaya nga kapatid, napakahalaga na sa mag-asawa ang komunikasyon na malinaw, bukas, na may pangunawa, at higit sa lahat yung may pagmamahal. Napakahalaga rin, lalong-lalo na ang anumang relasyon sa mag-asawa ay dapat ito ay laging naidudulog sa Diyos, laging kasama ang Diyos para hindi nasisira, para hindi nagkakamali. Ngunit may mga pagkakataon din na kailangan mong ilapit sa simbahan para magabayan kung kailangan nga bang magkaroon ng hiwalayan o separation na tinatawag, dahil meron ding mga bagay na pinapayagan ng ating pananampalataya. Kaya kapatid, napakahalaga na ingatan ang ating relasyon na mag-asawa, lalong-lalo na ito ay isang bukasyon, ito ay isang regalo ng Diyos na kailangan nating ingatan at ialay sa ating Panginoon. Mahal ka ng Diyos, kapatid, at mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Nawa tayo ang maging daan ng kapayapaan at pagkakaisa. At mangyayari lamang yan kung meron tayong kababaang loob. Isang mapagpalang araw, at bukas muli meron siyang magandang mensahe sa atin. Pagkalat natin ang mabuting balita, ang Diyos mismo, at God bless.